my sword and shield, though troubles linger still. Whom shall I fear? I know who goes before me, I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, he is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. My strength is in your name, for you alone can save. You will deliver me, yours is the victory. Whom shall I fear? Whom shall I fear? I know who goes before me, I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, he is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. And nothing formed against me shall stand. You hold the whole world in your hands. I'm holding on to your promises. You are faithful, you are faithful. Nothing formed against me shall stand. You hold the whole world in your hands. I'm holding on to your promises. You are faithful, you are faithful, you are faithful. I know who goes before me, I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, he is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. I know who goes before me, I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, he is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. The God of angel armies is always by my side. Pinagpaalang gabi po sa ating lahat. Nito mga nakaraang buwan, di po ba, ay pag nag-scroll tayo sa Facebook, marami po tayong nakikitang mga batang gumraduate. Yung mga picture nila na nakatoga, ano po. Tapos yung iba may mga medals, may mga certificate ng kanilang recognition, ano po. At tayo bilang mga magulang, gustong-gusto po natin na tayo maghatid sa entablado dun sa ating mga anak at magsabit ng medalya sa kanila. Pero kapag ka naman patawag sa principal's office, di po ba nagtuturoan tayo ng mga magulang, sasabihin natin sa ating mga asawa, ikaw na pumunta. Kasi pagkat pinatawag sa principal's office, alam na po natin, ibig sabihin, may problema. At isa pang dahilan kaya ayaw natin pumunta, nakakahiya. Tama po, yun po yung nararamdaman natin. Ba't po nakakahiya? Hindi dahil sa kinahihiya natin yung ating mga anak. Kasi alam natin, meron po tayong pagkukulang bilang magulang. Yun po yun.
Kaya pumisan, may mga pagkakamali tayo o ang iba na nagdudulot ng problema o resultang hindi maganda, matatakasan ba natin ito? Maiwasan kaya? Ayon po sa Romans 3 verse 23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Maliwanag, kapag nagpatawad ang Diyos ay inaalis niya ang walang hanggang kahinatnan ng ating mga kasalanan. Subalit, maraming mga halimbawa sa Biblia kung saan ang mga taong pinatawad na ay kailangan pa ring harapin ang matagal na pisikal na kahinatnan. Resulta, bunga ng pagkakamali o consequence, tulad na nangyari sa kaso ni Haring David. Alamin natin, may paraan ba para natin ito maiwasan o mabawasan man lang? The title of God's message today is Face the Consequences. Sa aklat ng Samuel, ikalawang Samuel, chapter 12, verse 9 to 14. Sabi po rito, "Bakit mo hinamak ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng masama sa kanyang paningin? Ipinapatay mong Hiteyong si Urias sa mga Amonita at kinuha mo pa ang kanyang asawa. Dahil sa ginawa mong ito at ako'y itinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan." Sinabi pa rin ni Yahweh, "Pag-aawayin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa. At sisipingan sila kahit sa katanghaliang tapat. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang paparusahan at makikita ito ng buong Israel." Sinabi ni David kay Nathan, eto sagot niya, "Nagkasala ako kay Yahweh." Sumagot si Nathan, "Pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Ngunit dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay." May nangyari. May lihim na ginawang kasalanan si Haring David. Kaya nagpahatid ng mensahe ang Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Nathan. Mababasa po natin ito sa ikalawang Samuel chapter 11. Ang verdict, ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ito ng bansang Israel. Ito po yung pangyayari, no po? Panahon ng labanan ng mga kaharian. Ito pong si Haring David, nagdesisyon siya na hindi sasama at siya'y mamamahinga. At sa kanyang pamamahinga, nandun po siya sa rooftop ng palasyo. Sa kanyang pagmamasid, natanaw niya si Bathsheba na naliligo. At sa kanyang pagmamasid, siya'y labis na humanga sa kagandahan nito. At siya'y nagnasa na mapasa kanya si Bathsheba. Subalit may asawa si Bathsheba, si Urias. Kaya gumawa ng paraan si Haring David para makuha niya ito ng lubusan. Ipinasubo niya sa matinding labanan ang asawa ni Bathshebang si Urias at ito'y namatay. Kaya sabi po dito, no po, sa Galatians chapter 6 verse 7 to 8. "Huwag niyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan." Consequences of the sin of David. Ito po yung consequences ng ginawa niya. Ginawa niya ng lihim ito, walang ibang nakakaalam. Pasikreto niyang isinubo sa labanan si Nathan. Hindi siya mismo pumatay. Isinubo niya ito sa matinding labanan. Kaya ito'y napahamak at namatay. At dahil doon, malaya niya nang nakuha si Bathsheba. At si Bathsheba ay nagbuntis. Ito ngayon yung bunga ng kanilang pagkakamali. Namatay agad-agad ang kanilang anak ni Bathsheba.
may pag-aaway na namagitan sa kanyang sambahayan sa pagitan ni Amnon, Tamar at Absalom na kanyang mga anak. Ginahasa ni Amnon si Tamar. Mababasa po natin ito sa 2 Samuel chapter 13. Pinatay ni Absalom ang kanyang kapatid na si Amnon bilang pagiganti. Sinipingan ni Absalom ang mga asawang lingkod ng kanyang ama na nakikita ng buong Israel. Yung una ko pong talatang binasa kanina, 2 Samuel, di po ba? Agad-agad, yung sinabi sa kanya na parusa na makakamtan niya, yung consequences, nangyari. Agad-agad. Subalit may katotohanan tungkol sa Diyos na ipinakita kay Haring David. Pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Base sa sabi sa verse 13. Dapat pinatay na siya ng mga oras na ding iyon. And praise the Lord. May Psalms 103 verse 8 hanggang 13. Basahin ko po. Si Yahweh mahabagit mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig, banayad nga kung magalit. Hindi siya nagtatanim, yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Di katumbas ng pagsuway kung siya'y magparusa. Hindi tayo sinisingil, bagamat tayo'y may sala. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kung paano nahahabag ang Ama sa anak niya, gayon din siya nahahabag sa may takot sa Kanya. Praise the Lord. Sabi rito, di katumbas ng pagsuway kung siya'y magparusa. May habag si Lord. Hindi siya nagtatanim ng galit. Hindi siya nagkikimkim ng sama ng loob. Pero bakit ganun? Parang ang bigat-bigat ng parusa, ng consequences. Kung hindi katumbas ng pagsuway kung siya'y magparusa, paano ba dapat harapin ang parusa? Consequences o resulta ng pagkakasala? Sabi, di po ba? Pinapatawad ka na, sinabi kay David. Pinapatawad ka na. 2 Samuel chapter 12 verse 13. David said to Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, the Lord also has put away your sin. You shall not die. Yung put away, has taken away, yung Greek word po nito ay paska. Means to pass over. Di po ba pag narinig natin salitang pass over, naalala natin yung panahon ng mga Israelites na lahat ng panganay, tao man to at mga hayop, pati mga panganay na mga hayop, panganay na lalaki, mamamatay pag dumaan yung anghel na mamumuksa. Pero pag nakita na mayroong dugo ng lamb doon sa kanilang haba, lalagpasan po ito ng anghel. Yun po yung Passover. Di po ba? Sabi po dito, sa number 2, bayad ka na. The Lord has put away your sin. May inihandog. Namatay ang kanyang inosente at panganay na anak kay Batseba. Number 3, hindi ka mamamatay. You shall not die, yun ang sabi kay David, dahil may nagbayad ng kanyang kasalanan, ang kanyang anak. Hindi na siya sisingilin. He is forgiven. Kaya lang, sa atin na mga magulang, mas gusto natin na tayo na lang ang mag-suffer kaysa sa anak natin. Tama po, di po ba? Kaya lang, wala siyang choice. Nagkasala siya. Gaano pa kayang nadarama ng ating Diyos Ama nang mamatay ang kanyang kaisa-isang anak doon sa krus ng Kalbaryo? Pero wala siyang kasalanan at siya pa ang pinagkasalahan. At itong isang katotohanan na hindi matatakasan ni David. The consequences of what he did. 2 Samuel chapter 12 verse 14. Sa Amplified Bible, po, sabi rito, nevertheless, because by this deed you have given a great opportunity to the enemies of the Lord to blaspheme him. The son that is born to you shall certainly die. Tagalogin po natin. At sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan. Hindi ka mamamatay.
Sa 14, gayunpaman, sapagkat sa pamamagitan ng gawain ito ay lubos mong nilibak ang Panginoon at binigyan ng malaking pagkakataon ang mga kaaway ng Panginoon upang lumapastangan. Ang sanggol na ipinanganak sa iyo ay tiyak na mamamatay. Binigyan ng malaking pagkakataon. Sino po ang mga kaaway ng Panginoon? Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 27, and give no opportunity to the devil. Alam naman po natin kung sino ang kaaway ng Panginoon. Tama po, ang diablo. Sabi, and do not give the devil a foothold. Neither give opportunity to the devil, neither give place to the devil. What is foothold? What is the meaning of foothold? Foothold, a place or support for the feet, a place where a person may stand or walk securely, a secure position, especially a firm basis for further progress or development. Isang paa mo lang ang maipasok mo sa pintuan, makakapasok na ang buong katawan. Tama po? Di po ba? Pagka isasara, kahit nga po yung elevator papangat ng iba yung paa para hindi tuloy ang magsara, tapos bubuksan. Di po ba? David gave the enemy, the devil, a foothold. This is the consequence of what he did. Andito na, nangyari na, nakapasok ng paa. Paano dapat hinaharap ang consequences? Tatalikuran, tatakbuhan, ahayaan, magbingi-bingihan, patay malisya. Number 1, paano natin naharapin ang consequences? Be alert and of sober mind. Sabi po ng 1 Peter 5:8, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Sa Tagalog po, 1 Peter 5:8-9. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan nyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Ulitin ko po be alert and of sober mind. Kasi po, yung diablo na kaaway ng Diyos at kaaway din natin, parang leon na umaali-aligid at naghahanap ng malalapa. Number 2, be brave enough to do something. Naalala ko po yung anak kong si Aaron nung siya ay 4 years old. Doon po kami nagsisimba sa sambahan sa Nayon. 12:30 na. Talaga pong siguro nainip, nagugutom na. Hindi pa tapos yung preaching. Sabi niya, pumunta sa harapan. Ito yung pulpito, nagsasalta yung pastor, tapos nandun siya. Tumaas pa yung dalawa niyang kamay. Sabi niya, pray kayo dyan. Tama na yung pray. Yung po sinabi niya, tama na yung pray na yan. Galit siya. Parang, pray ka dyan. May dapat kang gawin. Nagsaing ka na ba? Pag uwi ba ng asawa mo, may kakainin? Pray ka dyan. O yung anak mo, may gatas ba na dededehin? Oo, dapat ikay nananalangin. Dapat mapanalingin tayo. Pray without ceasing nga Walang patid. Pero maging si Job, na taong matuwid, ang sabi ng Diyos sa Job chapter 38 verse 3. Tumayo ka riyan at magpakalalaki. Inulit pa sa Job chapter 40 verse 7. Tumayo ka ngayon at magpakalalaki. Tanong ko'y sagutin, ikaw ay magsabi. At maging doon kay Joshua, sinabihan ng Diyos. Ito po maliit na bayan lamang ang lungsod ng Ai. Pero natalo sila sa labanan para kubkubin yung
Ai, yung lugar ng lungsod ng Ai. Maliit lang to, pero kaya nga sabi ng mga tauhan niya, hindi na po natin kailangan isama lahat. 2 o 3,000 lang, okay na para makubkob itong lugar na to. Pero alam niyo po, nabigo sila. Natalo sila. Kaya si Joshua talagang nagpatira pa. Nanalangin. Nagsik sa Panginoon. Hinahanap niyang katugunan. Sabi doon sa Joshua chapter 7 verse 10 hanggang 12. Sumagot si Yahweh, tumayo ka. Bakit ka nagpapatira pa ng ganyan? Nagkasala ang bayang Israel, sumira sila sa kasunduang ibinigay ko sa kanila, sapagkat kumuha sila ng mga bagay na nakatakdang wasakin. Ninakaw nila ang mga iyon, itinagot, isinama sa kanilang mga ari-arian. Iyan ang dahilan, kaya sila natalo ng kanilang mga kaaway. Natakot sila sapagkat sila rin ay dapat lipulin. Hindi ko na kayo tutulungan hanggang hindi nyo sinusuko ang mga bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. May nagnakaw, may nang-umit, may nagkovet, nagnasa doon sa ipinagbabawal sa kanila. Sa atin po, may nangyayari sa sambahayan natin. May nangyayari sa sambahayan mo at sambahayan ko. Ang problema ito, wala ka pa din kaalam-alam. Do something. Dapat alamin mo, baka mamaya may nangyayari na sa iyong sambahayan. Sabi po, doon sa 2 Samuel chapter 13. Eto na po, lumalabas na po yung mga consequence na doon sa kasalanang nagawa ni Haring David. May napakatusong kaibigan si Amnon na ang pangalay Jonadab. Pamangkin ito ni David sa kanyang kapatid na si Simea. Sa English po nung tuso, crafty, clever at achieving one's aims by indirect or deceitful methods. Pag po sinabing crafty, naalala ko si Satan, di po ba nalinlang niya si Eva? Napakain niya ng bunga na ipinagbabawal dahil ay na-deceive niya ito. Ay nagtanong muna siya, totoo bang sinabi ng Diyos? Di po ba? Eto, sabi nung ni Jonadab, anak ka ng hari, tas nalulumbay kang ganyan. Parang hindi mo deserve na malungkot, no po? Yung parang gano'n, royalty ka. Sa akin lingwahe, no po? Royalty ka. Hindi ka dapat nalulungkot ng ganyan. What is a crafty person? If you describe someone as crafty, you mean that they achieve what they want in a clever way, often by deceiving people. A crafty, lying character who enjoys plotting against others. A crafty look came to his eyes. Ang synonyms po, cunning, scheming, sly, devious, masama. Iba po yung matalino. Matalinong tao na madiskarte. Hindi po yun yung tinutukoy dito. Tinutukoy dito ay tuso. Mapanlin lang. Ano po? Number 3. Number 1, ulitin ko. Be alert and of sober mind. Be brave enough to do something. At number 3, deal the problem. May napagpokusan po ng atensyon si David kaysa dun po sa warning ni Prophet Nathan. Di po ba may warning siya umpisa pa lang? Dahil nakagawa siya ng kasalanan, ang sabi sa kanya sa 2 Samuel chapter 12 verse 10, dahil sa ginawa mong ito at ako'y itinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ni Yahweh, pag-aawayin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit sa katanghaliang tapat. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ito ng buong Israel. Meron ng warning at detalyado, malinaw na sinabi sa kanya kung ano yung consequences, kung ano yung mangyayari. Pero ito po
Number 3, ito po tandaan natin. Deal the problem. Pero iba po pinagpukusan ni Haring David. After niyang mag-ayuno, naligo siya. Tapos na eh. Naligo na siya. Nag-lotion. Nagbihis. Kumain. Kaya nga yung mga tauhan niya nagtaka. Sabi nung mga tauhan niya, nung buhay pa yung bata, nag-aayuna siya. Hindi siya kumakain, hindi siya tumitikim talaga ng pagkain. Tapos nung namatay na yung bata, tumayo na rin siya na parang walang nangyari, no po. At nakita ni Haring David yung pagtataka sa kanyang mga tauhan. Sabi niya, patay na ang bata. Ano pang sense para ko'y mag-ayuno? Eto po, after po nun, may dumating. May pasabi. Yung kanyang pinuno, yung kanyang general. Sabi po rito, samantala, ipinagpatuloy ni Joab ang pagsalakay at handa na niyang pasukin ng Raba, ang pangunahing lungsod ng mga Amonita. Nagpadala siya ng mga sugo kay David upang ibalita na lumusob na siya sa Raba at naaagaw ang ipunan ng tubig doon. Kaya kailangan pangunahan naman niya ang iba pang kawal sa pagpasok sa lungsod. Ito po pasabi ni Joab, kapag hindi siya sumama, ako ang sasalakay at akin ang karangalan. Pagkatanggap ng balita, inihanda ni David ang kanyang hukbo. Nilusob ang Raba at nagtagumpay siya. In the first place po, alam naman niyang ipapanalo ito ng Panginoon. Hindi ba kaya nga po siya nagpapetiks-petiks sa 1 Samuel chapter 11? Di po ba? Hindi siya sumama sa labanan. Panahon ng digmaan, panahon na yung mga hari lumalabas para makidigma. Pero siya, bilang hari, hindi siya sumama. Pinili niyang siya'y mamahinga at nag-aliw-aliw sa ibabaw ng rooftop at doon niya napansin si Bathsheba. Po yung karaniwang dapat nandun siya sa digmaan no? Po ibabalik siguro yung pangyayari no po. Ano kaya't hindi niya natanaw si Bathsheba? Pero nangyari na po yung nangyari. Gaya ni David, may laban na dapat din nating ipanalo. Ano po yun? Ang ating pamilya. Hindi nag-uusap ni nagkikita ang mag-amang David at Absalom sa loob ng 3 taon. Matapos po kasing gahasain, di po ba ni Amnon si Tamar, naghiganti si Absalom, kinausap niya yung mga tauhan niya, pag nalingat, patayin niyo. Kaya, pinapatay niya si Amnon. At dahil dito, nagtago sa malayong lugar si Absalom. Kung hindi pa gumawa ng paraan si Joab para si Absalom ay pabalikin, ay hindi po mangyayari po ito na makabalik si Absalom. At another 2 years, then nakabalik na po siya sa palasyo, no? Gumawa po ng paraan si Joab na makabalik si Absalom. Another 2 years, hindi pa rin nagkikita at nag-uusap ang mag-ama. 3 years, nakabalik mula sa pagtatago, pero hindi pa po nagkita, hindi pa rin nag-uusap yung mag-ama. Lumipas pa ang 2 taon, hindi pa rin sila nagkikita at nag-uusap. Ano po inuna ni David? After niya mag-ayuno, inuna niya yung glory kaysa warning ng Panginoon. Di po ba? Dahil sabi ni Joab, kapag hindi siya sumama, sabi ni Joab, ako ang sasalakay at akin ang karangalan. Doon siya po na-focus. Pero yung warning, nalimutan yan. Oh, may warning si Lord eh. May consequences doon sa nagawa niyang kasalanan. Alam niyo po, sa bayan ay maraming magigiting na pinuno. Subalit sa pamilya ay bigo sa pumumuno. Kung papansinin po natin sa history po ng Bible, ano po? Maraming great man of God sa Biblia. Sila po'y naging mananagumpay
sila po ay talagang kinasihan ng Panginoon. Makikita po natin yung anointing. Talaga pong sila ay naging kagamit-gamit. Pero pagdating po sa anak, bigo po. Hindi po nila napalaki ng ayos yung kanilang mga anak. Sample ko na po si Eli. Ganon din po si Samuel. May isang mahalagang bagay po na nakakalimot tayo. Basahin po natin Deuteronomy chapter 6 verse 5 to 9. Sabi po rito, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Ang mga utos na ito'y itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Hantad, hayag ang mga pagkakamali ni Haring David at nagbunga ito ng kaguluhan at trahedya sa pamilya. Ang problema na dapat nating harapin, sin of omission. Yung number 1, ano po? Be alert and of sober mind. Be brave enough to do something. Deal the problem. Ito po yung problema. Hindi po natin hinaharap. Yung consequence po, minsan po, isinasawalang bahala po natin. Alam niyo po kung ano yung sin of omission? Basahin po natin Santiago chapter 4 verse 17. Ang nakakaalam na dapat niyang gawin ang mabuti, ngunit hindi iyon ginagawa, ay nagkakasala. Papansinin po natin sa sambahayan ni Haring David. Opo, isa siyang magiting na hari. Man of God po siya. Talagang kinalulugdan siya ng Panginoon. Pero pansinin po natin sa mga gawa ng kanyang mga anak. Si Amnon, pinagtangkaan niyang halayin ang kanyang kapatid sa ama na si Tamar. At sa ginawang ito, ano po ang ginawa ni Absalom? Napuot, gumawa ng hakbang, naghiganti, at hindi po natapos po doon. Sa loob ng 5 years, hindi niya nakuha yung katarungan para sa kanyang kapatid na si Tamar. Unti-unting nabuo sa kanyang isip at puso ang pagre-rebelde. Kaya po makikita po natin nung gumawa ng paraan si Joab na magharap yung ama, maagang gumigising si Absalom. Doon po sa gate, sinasalubong niya yung mga tao. Talagang kinukuha niya yung simpatya ng mga tao at sinasabing, kung ako lamang ay may kapangyarihan o nasa authority para masolusyonan yung kanilang mga problema, ginawa niya na sana. Kinuha niya yung loob ng mga tao. At isang bagay ang nasa isip niya at makikita natin sa istorya doon sa kanyang gawa. May nabubuong pag-iisip na pag-aaklas kay Absalom. Hantad, hayag ang mga pagkakamali ni Haring David. Tama po. At nagbunga ito ng kaguluhan at trahedya sa kanyang buong sambahayan. Pero parang wala po siyang ginawang hakbang. Napakatuso po ng kaaway. Kung hindi tayo mananatiling gising at magbabantay, ang dyablo na ating kaaway ay tuluyang wawasakin ang ating mga tahanan. Sabi po ng John chapter 10 verse 10, naparito ang kaaway para magwasak,
para manira, para pumatay. Subalit naparito ang ating mabuting pastol, ang Panginoong Hesus, para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Tingnan niyo po, ano po. Doon sa nangyari sa sambahayan ni Aring David, hindi niya po namalayan na yung kaaway kumikilos na po sa kanyang sambahayan. Bukod po kay Jonadab na nagpayo kay Amnon kung paano ang gagawin niya para maisakatuparan yung balak niya na maangkin si Tamar, meron pa pong isa na ginamit ang dyablo na manlinlang, si Ahitopel. Mababasa po natin ito sa 2 Samuel chapter 16 verse 21. Si Ahitopel po ang nagpayo kay Absalom na kunin yung mga asawang lingkod ng kanyang ama at sipingan ito sa itaas na bahagi ng palasyo sa katanghaliang tapat na nakikita ng buong Israel. Talagang hayag-hayagan, harap-harapang pagpapakita ng pagrebelde sa kanyang ama. Tignan niyo po, ano po? Nangyari po yung warning, yung consequences. Sabi dito sa 2 Samuel, balikan po natin, chapter 12, verse 11, sinabi pa rin ni Yahweh, pag-aawain ko ang iyong sambahayan sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit sa katanghaliang tapat. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang paparusahan at makikita ito ng buong Israel. Tayo po, tayo bilang magulang, bilang ina, lalo na ang mga ama, meron po tayong mga nagagawang pagkakamali. At bawat pagkakamali, hindi po natin ito matatakasan. May mga consequences po. Sabi nga sa aklat ng Kawikaan chapter 30 verse 33. Sabi doon, batihin mo ang gatas at may mantikilya ka. Suntukin mo ang ilong ng iyong kapwa at dudugo ng sagana. Sabihin po, pag meron kang ginawang isang bagay, magpo-produce ito ng isa pang bagay. Pero may yung gatas, pag binati mo, mabubuo ito, may mantikilya ka. Hindi lang ininom yung gatas, mayroon kang palaman sa tinapay. Pag sinuntok mo yung ilong ng kapwa mo, syempre, lalo pag sa ilong, mabilis dudugo ng sagana. Away to. Di po, ano mang gawin mo, may consequences, may resulta. Mag-ingat po tayo doon. Kaya po sabi ni Pablo, be careful how you live. Not as unwise, but wise. Mag-ingat po tayo sa ating mga ginagawa, sinasalita. Dahil dito po tayo hahatulan. At lahat ng ginagawa po natin, sinasalita po natin, meron po na resulta. Meron po consequences. At bilang mga magulang, kung tayo po nakakalimot na meron tayong dapat gawin sa ating sambahayan na hindi nagawa ni Haring David, dapat po natin gawin. Nakita po natin resulta sa kanyang sambahayan. May mga namatay. May pagre-rebelde. At hindi po natapos doon. Kahit si Absalom, namatay po ang kanyang anak. Hindi sa hindi magandang kaparaanan. Hindi po natin matatakasan yung consequences.
Oo, ligtas na po tayo. Dahil sabi po ng Biblia, kapag tinanggap po si Jesus Christ, sabi sa John 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya'y pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. 1 John chapter 5, sabi rin po, ang pinananahanan ng anak ng Diyos, may buhay na walang hanggan. Hindi sinabing magkakaroon. Antimano, sabi, pag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, meron kang buhay na walang hanggan. Ganun sinabi dun sa isang magnanakaw na kasama niyang napako sa krus. Ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. Ngayon din, may buhay na walang hanggan ka. Kaya lang po, meron po tayo pisikal. Ano man iyong itinanim, tiyak mong aanihin. At hindi natin madadaya ang Diyos. Yun po ang sinabi ng salita ng Diyos. Hindi natin madadaya ang Diyos. Ano mang ating itinanim, ating aanihin. May pag-aani. Kung mabuti ginawa mo, mabuti aanihin mo. Kung masama ang iyong ginawa, meron ka po aanihin masama. Kaya po, sa oras na to, limi-limiin po natin. Meron pang tayong halimbawa, meron po tayong nabasang istorya na nakita po natin maliwanag na maliwanag. Oo, siya'y mahal ng Diyos, pinatawad, pero ang consequence andun pa rin. Ano po natin to? Pero sa kagandahang loob at biyaya ng Diyos, sabi niya, hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. At nais ko pa rin uling basahin yung Psalms 103 verse 8 to 13. Si Yahweh mahabagit mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig, banayad nga kung magalit. Hindi siya nagtatanim, yaong taglay niyang galit. Hindi niya kinikimkim, di katumbas ng pagsuway kung siya'y magparusa. Hindi tayo sinisingil, bagamat tayo'y may sala. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kung paano nahabag ang Ama sa anak niya, gayon siya nahabag sa may takot sa Kanya. Kung tayo man po'y nakakaranas na mga pagtutuwid, nagpapatunay lamang po ito na tayo'y anak ng Diyos at hindi niya hahayaan na magpatuloy tayo sa pagkakamali, sa pagkakasala. At kung meron man po mga consequences, hindi po tayo iwanan ng Panginoon. Sabi nga, dumaan man tayo sa lambak ng kadiliman, kasama po natin ang ating mabuting pastor. Hindi niya tayo iwanan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila. Ikaw na aming mabuting Diyos, mabuting Ama, mapagpatawad, Diyos na makatarungan sa lahat. Maraming salamat po sa iyong salita. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maipamuhay namin, Panginoon, ang iyong salita. At bilang mga magulang, Panginoon, mapalaki namin ang aming mga anak na may takot sa iyo, na maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mapagtagumpayan ang lahat ng mga tukso, ang lahat ng mga pagsubok sa aming buhay. Mabigyan ka namin ng kaluguran. Maparangalan ka sa aming buhay. At huwag namin kalimutan na meron kang sambahayan, meron kang pamilya na ipinagkatiwala sa amin na unang ministeryo na dapat namin pangunahan. Maraming salamat po, Panginoon, sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, Diyos Espiritu Santo. Thank you, Jesus. Amen at Amen.